Lord, God bless po. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang mabanal, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami po ay malaya na mag-aral na yung dakilang salita. Salamat po sa buhay, kalusugan, kalakasan, nakalubong mahal na Panginoon, na nagagamit po namin sa aming pong paglilingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan. Aming pong dalangin, mahal na Pinoon, kung paano pinagpalang bawat yugto na yung dakilang gawain, ganun mo rin po kami samahan sa pag-aaral po namin dakilang salita, mahal na Panginoon. Tunay po na aming pong kaunawaan, kaalaman may hangganan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa una lagi nagalang mga pastor, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa pagkukulang, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sama-sama po naming sinasawi ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of destruction, unbelief and doubt, sa pangalpas kasout, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Puni natin mahal na Panginoon, isang mapagpalang hapon po, praise the Lord, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluwalhati ay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo rin po yung nagpapaabot ng dobling paggalang. Praise the Lord. Pag-aalala po sa ating pong mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sila po ang naging daluyan ng biyaya ng Diyos. Kaya po tayo ngayon ay umaani po ng mga pagpapala. Praise the Lord. Amen. Sa ating pong beloved preacher, ating pong beloved ordained preacher, praise the Lord. Ating pong beloved Kuya Rudy Vidal, praise the Lord. Hallelujah. At sa lahat po natin mga kapwa mga ngaral, po natin malapay ng magandang hapon po. Amen. Kung hindi po ako nagkamali, year 1996, magkasama na kami ni Kuya Rudy. Amen? Sa panalagawain natin. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala. Malaya po tayong mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Sabi na aklat ng Santiago, mga kapatid, kung tayo po'y nagkukulang ng kaalaman, tayo po ay humingi sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi doon, mga kapatid, siya po'y nagbibigay ng sagana. At ang nakakatuwa, mga minamahal, kailanman hindi po siya nanunumbat. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya alam niyo po, ako'y naniniwala, mga kapatid, wala pong Kristiyanong mangmang. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ano ba yung pinakamababaw na term ng salitang mangmang? Walang alam, di ba? Talagang pagka ikaw ay naging Kristiyano, hindi pwedeng wala kang alam. Kasi ang sabi ng mahal na Panginoon, pagka daw po tayo ay walang alam, tayo po ay humingi sa Kanya. At ang sabi, siya ay nagbibigay ng sagana. Amen? Ibig sabihin, hindi kulang. Everybody say, praise the Lord. Hindi kulang para hindi natin magawa yung Kanyang dakilang kalooban. Amen? Hindi kulang para tayo susunod na para tayo nagsasapalaran. Di ba mahirap yun, mga minamahal? Amen? Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganong pagsunod. Kaya ang sabi, pagka tayo po ay kulang sa kalaman, meron po tayong dapat hingian. Yun ay ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi mga kapatid, siya po ay nagbibigay ng sagana at kailanman siya po ay hindi nanunumbat. Amen? Alam niyo po ang pinakamataas ng level ng isang tagapagturo, hindi yung dami ng tinuturuan. Everybody say, praise the Lord. Kahit marami yung tinuturuan mo, hindi doon yung, kumbaga, wala doon yung value. Ang value o yung bigat ng yung pagiging tagapagturo ay sa dami ng natututo. Everybody say, praise the Lord. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Siya po ay nagbibigay ng sagana at kailanman po hindi siya nanunumbat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yung pong pag-aralan mga kapatid, yung tatlong hakbang para po yung ating pananampalataya ay tumibay. Amen? Tatlong hakbang para po sa ating pananampalataya na ito po ay maging matatag. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ako po'y dating naglilingkod sa mahal na Panginoon, 1990s, kung di po ako nagkamali. 7 years po ako doon sa dati naming pinaglilingkuran, mga minamahal, hanggang 1996. Ganito rin kami noon mga kapatid. Say hallelujah, say praise the Lord. Umaawit din kami mga minamahal. Pero alam niyo po ni minsan, hindi ko naranasan na yung pananampalataya ko do'y aking napakinabangan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Talagang kahit minsan, hindi ko po naranasan na ang pananampalataya pala ay napakalaking bagay
sa isang taong mananampalataya. Amen? After naming mag-lay hands, manalangin, yung pangpastor namin na nagsasabi na punta kayo sa doktor, magpa-check up kayo. Amen? Everybody say praise the Lord. Pero dito, gintong pribilehiyo mga kapatid, tinuruan tayo ng mahal na pastor sa pamagitan natin mahal na Panginoon kung paano natin mapapakinabangan yung pong ating pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung talagang lahat ng iyong pangangailangan ay kaya mo palang kunin sa iyong pagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung merong mahalaga sa ating buhay, i-priority nating maging mahalaga yung ating pong pananampalataya. Amen? Alam niyo mga kapatid, merong isang sinabi sa akin yung tatay ko, hindi ko nakalimutan. Amen? Hindi ko nakalimutan. Simula hanggang ngayon. Sabi ng tatay ko, alam mo anak, pag ikaw ay nasa disyerto at ikaw ay nauuhaw, amen, yung isang basong tubig, ipagpapalit mo sa isang sakong ginto. Everybody say praise the Lord. Diba? Life and death ang usapan, mga minamahal. Kailangan mo makasurvive. Kaya kahit na anong mahalaga sa iyo, sacrifice mo. Diba? Ganun dapat natin tignan yung kahalagahan ng pananampalatayang meron tayo ngayon. Everybody say praise the Lord. Higit sa lahat ng bagay. Amen? Gawin nating pinakamahalaga sa ating buhay. Sapagkat sabi ng aklat ng Lucas, maraming tao ang gustong magkaroon ng meron tayo. Sabi nga sa Lucas, mga minamahal, mga matatalinong tao, may mga pinag-aralan, gusto nilang makamtan yung ating nakamtan, gusto nilang maunawaan yung ating naunawaan. Pero ano pong sabi ng Biblia? Hindi po ipinagkaloob sa kanila. Amen? Kaya pinagpala tayo ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung anong meron tayo ngayon, mga kapatid, biyaya yan at kayamanan natin yan, mula yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahalagahan ng pananampalataya. Basahin natin Hebrew 11:6. Tingnan natin mga kapatid, para ma-encourage tayo na talagang pahalagahan natin yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po, praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 6 ang talatay, sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11 ang talatay 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, ganyan kahalaga ang pananampalataya. Amen. Yan ay paraan para po tayo ay kalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung paglapit natin sa Kanya, tingnan mo words na ginamit ng mahal na Panginoon, dapat, everybody say praise the Lord, dapat meron. Kasi alam niyo, ang tao talaga, alam ng Diyos ang sitwasyon eh. Minsan nagbabago tayo ng isip, di ba? Minsan tayo parang nagugulumihanan. Pero ang sabi ng ating binasa, tayo po ay lumapit sa Diyos na dapat may pananampalataya. At ang sabi ng Hebreo 11:6, siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya. Praise the Lord, nalulugod ang mahal na Panginoon. Ganun pala kahalaga ang pananampalataya. Amen, di ka uwi ng bigo. Everybody say praise the Lord. Hindi ka uwi ng walang katugunan sa iyong kahilingan. Pag lumapit ka sa Diyos na mayroong pananampalataya, ito pala yung paraan para ma-please natin ang mahal na Panginoon. Amen? Ano mang gusto natin mga kapatid, ano mang hiling natin sa ating mahal na Panginoon, pagka tayo po ay merong pananampalataya, hindi tayo uwi ng bigo. Amen? Makakamtan natin yan sa pamagitan ng kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam niyo, ang sarap isipin na hindi ka tinugon ng Diyos dahil sa makapangyarihan. Amen? Meron pang pinakamataas doon kung bakit tayo tinutugon ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo tinutugon ng mahal na Panginoon dahil walang imposible sa Kanya. Meron pang pinakamataas doon na dahilan kaya tayo tinutugon ng mahal na Panginoon. Kaya po nangyayari sa atin yung mga katugunan ng Diyos, nararanasan natin dahil mahal tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Yung pinakang primary reason kung bakit tayo po ay pinagpapala, pag-ibig, mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ano po sabi sa paglapit natin sa ating mahal na Panginoon, unang hakbang mga kapatid, kinakailangan pong alam natin yung kahalagahan ng ating pananampalataya. Ito pala ay gamit ko sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pala ito pwedeng mabago, hindi pala ito pwedeng mawala. Hindi pala ito pwedeng maalis sa paglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen? Kasangkapang napakahalaga
sa isang mananampalataya ang pananampalataya. Amen? Parang sundalo mga kapatid. Pag wala pang laban, parang proud ka, sarhento ako, kapitan ako, di ba? Kernel ako, general ako. Pero pag may laban na wala na lahat yan, ang kailangan mo, sandata. Amen? Everybody say praise the Lord. Ganun din sa isang Kristiyano, mga kapatid, mawawala ng silbi. Ano man po yung ating kalagayan sa paglilingkod kung tayo po ay walang pananampalataya. Amen? Kaya first step, mga kapatid, dapat pahalagahan natin at malaman natin yung kahalagahan ng ating pananampalataya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi kami, 7 years talaga, sa totoo lang, mga minamahal, never ko talagang naranasang ginamit ko yung pananampalataya doon sa dati kong pinagmulan. Amen? Hindi ko talaga naranasan, mga minamahal. Pero dito, ang sabi ng Biblia, kinakailangang naglilingkod sa Diyos, mabuhay sa pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Sa amin dati, wala akong makitang luhuran. Puro upuan. Kasi lahat kami doon nakaupo, mga minamahal. Wala akong nakitang lumuhod sa amin, kahit yung pinakang... Pero sabi ko, salamat sa malapit, pinagpala ako. 1996, nandito na po ako. Sila Tatay Rudy yung naging kasama namin para mamold kami, para mabuild yung aming mga kaalaman, kaunawaan. Kasi dati akala ko sapat na yung praise the Lord, hallelujah eh. Hindi pala, mga minamahal, amen. Kagamit-gamit pala yung mga salitang yun. Everybody say praise the Lord. Kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. First step natin, mga kapatid, alamin natin yung kahalagahan ng pananampalataya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito pala ay paraan, praise the Lord, para ma-please natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na gusto natin sa ating buhay. Kaya anong sabi nung ating binasa? Dapat, amen, meron tayong pananampalataya. Yun pala, mga kapatid, yun ang kahalagahan ng pananampalataya. Amen, purihin ang ating mahal na Panginoon. Second, mga kapatid, minsan, maisip natin, kung kailangan ng pananampalataya, praise the Lord, gaano kalaking pananampalataya yung dapat nating i-provide para ma-please natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po yung pinag-aaralan natin, mga minamahal, kabisado na ninyo ito eh, di ba? Hindi na po tayo mga baguhan at the age of 3 years ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, alam na natin ang Biblia. Iba, mga minamahal, gutay-gutay na nga yung Biblia, puro sulat na, di ba? Dahil sa paulit-ulit nating pagbabasa, pag-aaral. Sabi ko nga itong Biblia ko, mga minamahal, hindi ko kayang palitan. Kasi pinaghirapan ko to. Ayan. Pinaghirapan kong basahin, nilagyan ko ng mga marka, di ba? Hindi ka magkaroon ng Bibliang maraming sulat kung hindi mo nababasa, di ba? Mga mahalaga sa iyo yan eh. Everybody say praise the Lord. Amen. At yun na yung mga Kristiyano talagang deboto sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yung talagang buhos yung panahon nila sa mahal na Panginoon. Yung mga Biblia pa lang nila, maisasalarawan mo na kung ano yung paglilingkod nila sa mahal na Panginoon. Amen. Ang daming bookmark, talagang halos minsan ayusin mo na, di ba? Dahil sa kabubungkal mo, purihin ating mahal na Panginoon. Alam ko yung ating mga pinag-aaralan, kabisado na natin to. Kaya hindi na po tayo ganun para mahirapan pa. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Tingnan natin yung aklat ng Mateo, Kapitulo 17, ang talata po ay 20. Hindi pala tayo mahirapang mag-provide ng faith, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Aklat ng Mateo, Kapitulo 17, ang talata ay 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, praise God, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Amen. Everybody say praise the Lord. Tignan niyo po mga kapatid, di ba? Hindi tayo pahihirapan ng mahal na Panginoon para hindi natin siya ma-please. Hindi tayo pahirapan ng mahal na Panginoon para hindi natin maabot yung standard niya para ma-please natin siya. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ganito lang pala, yung ating pananampalatayang dapat meron. Kasi laki lang po. Amen. Tingnan yung words na ginamit ng mahal na Panginoon. Kasi laki lang po ng buto ng mustasa. Amen? Hindi niya sinabing kasing liit lang dapat ng butil ng mustasa. Tingnan niyo mga minamahal, bawat words na ginagamit ng Biblia, punong-puno ng kaalaman at katalinuhan. Amen? Kasi yung definition, mga kapatid, hindi po sa liit. Kundi ang definition ay dun sa
magagawa nung maliit. Everybody say, praise the Lord. Sipin mo, kasi laki lang pala ng butil ng mustasa, pwede mo nang sabihin sa bundok, punta ka sa dagat. Amen? Ganyan lang pala ang kailangan nating i-provide para po maranasan natin yung biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya sinabing kailangan kasi laki ng bundok, ma-discourage na tayo. Amen? Mawalan tayo ng pag-asa pag ganun kalaki. Tingnan niyo po, pinakita niya, idinikit niya sa bundok yung butil ng mustasa sa kanya pong ilustrasyon. Kung magkaroon ka ng kasing laki ng butil ng mustasa, o kasing laki ng buto ng mustasa, tama po ba yung words ko, buto? Yun yung nabasa ko mga minamahal, buto ng mustasa. Amen? Hindi butil, di ba? Yung butil kasi, present na maliit. Yung buto ang ginamit ng mahal na Panginoon. Kasing laki ng buto, di ba? Hindi niya sinabing kasing laki o kasing liit ng butil ng mustasa. Tingnan niyo po. Ganun lang pala ang pananampalataya. Amen? Ganun lang pala kalaki. Kaya mo nang i-please ang ating mahal na Panginoon. Kaya mo nang sabihin sa Kanya lahat ng gusto mo. Kaya mo nang tanggapin lahat ng mga gusto mo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kahalaga ang pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Amen? Doon pa lang ma-encourage ka na. Gusto ko magkaroon ng pananampalataya. Amen? Ini-encourage ka talaga ng mahal na Panginoon. Kasi sa buhay natin ito mga minamahal, tama yung sinabi po ng aklat ng 1 Corinthians 13:13. Amen? Kung familiar kayo sa verse na yun. Dapat nananatili ang tatlong bagay na ito. Ang pag-asa, ang pananampalataya, at ang pag-ibig. Kaya nga tayo po'y walang kabiguan. Kasi merong iniwan na biyaya sa atin ng mahal na Panginoon. May pag-asa ka, may pananampalataya ka, may pag-ibig ka. Success ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. First step mga kapatid, kailangan malaman natin yung kahalagahan ng pananampalataya. Ito pala ay dapat meron tayo. Ito pala ay dapat hindi mawala sa atin. Ito pala ay dapat hindi magbago sa atin. Amen? Kailangan lagi siyang sariwa mga minamahal. Pangalawa, second step, nalaman natin kung gaano kalaki lang yung dapat nating pananampalataya. Maliit lang pala, mga minamahal. Pero, napakalaki ng magagawa. Amen? Alam nyo, yung teknolohiya natin ngayon, minsan nag-aaral kami sa mga ganyan, mga kapatid. Di ba, magsasaka kasi kami, mga minamahal. Kaya minsan yung nanotechnology, mga kapatid, yung sinabi, pinaliit pero mas pinalakas. Everybody say, praise the Lord. Kung yung tao nakagagawa ng ganong mga idea, kung ang tao nakagagawa ng ganong teknolohiya, higit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Pangatlo, mga minamahal, third step natin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kung meron pong dapat tayong pahalagahan ay yung ating pananampalataya. Pangalawa, yung gaano kalaki yung ating pananampalataya. Then third step natin, mga minamahal, saan natin pwedeng makuha yung pananampalataya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Alam nyo na to. Amen? Talagang kabisado na natin to. Pero dito mo makikita, mga minamahal, ang Diyos natin sufficient. Lahat ng bagay na kailangan natin, hindi pa natin kailangan, inihanda na ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka na magtatanong. Amen? Kukunin mo na lang. Lahat may katugunan sa ating dakilang Diyos. Romans 10:17, tingnan niyo po mga kapatid, ito pala yung source of faith. Dito pala tayo makakakuha ng pananampalataya. Dito pala tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kindly pakibasa po, praise the Lord. Sa aklat mga taga-Roma, Kapitulo 10, ang talatay 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Amen. Tingnan niyo po. Meron palang pagmumula ng pananampalataya. Kaya lahat ng mananampalataya, hindi pwedeng walang pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Kasi meron pala. Kung paano yung kaalaman ay may kasaganaang ibibigay sa ating mahal na Panginoon, ganun din sa pananampalataya. Meron palang source ng pananampalataya. Ano sabi mga minamahal, ang pananampalataya, kaya ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Tingnan niyo yung mga kapatiran na attentive makinig, yung talagang sila, desidido sa salita ng Diyos. Amen? Pagka sinabi yung verse, sulat ka agad, mga minamahal. Pag sila pinag-aaralan,
Alam niyo po yung mga ganyang Kristiyano, kahit sikwatin niya ng pagsubok, hindi mo kayang tinagin. Everybody say, praise the Lord. Lalo sila nagiging matibay. Amen? Kahit dagsaan mo yan ng karamdaman, ng pag-uusig, ng kahirapan, ng mga pag-alilang, hindi mo mabago ang pananaw niyan sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi ang sabi mga kapatid, ang salita, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga Kristiyanong pag sinabi yung verse, tatandaan sa Biblia, lalagyan ng mark, tinan yung mga minamahal, matibay ang mga pananampalataya. Amen? Talagang kahit na lulugmok na mga kapatid, hindi mo kayang tinagin sapagkat yung kanila pong pagtitiwala sa Diyos ay talagang matibay. Amen? Kasi laki ng butil ng mustasa. Sipin nyo yun? Everybody say praise the Lord. Subukan mo. Di ba? Ganyan mo yung butil ng mustasa. Kahit anong lakas mo, hindi mo siya kayang durugin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ganong katibay, mga kapatid, purihin ang ating mahalapay na tatlong hakbang para yung ating pananampalataya ay maging matibay, matatag sa harapan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Pag tayo po ay molde na, tayo po ay buo na. Amen? Pagka tayo po ay matatag na, mga minamahal, saka po tayo ilalagay ng mahal na Panginoon sa mga iba't ibang pagsubok upang tayo'y subukin kung gaano po tayo magtitiwala sa Kanya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tinan nyo, di ba mga minamahal, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang laban na hindi ka handa. Amen? Hindi ka ilalagay ng mahal na Panginoon sa isang kalagayan, mga kapatid, na wala kang paghahanda. Amen? Pagka nakita ng mahal na Panginoon na kailangan ng exercise yung iyong pananampalataya, nakita na ng mahal na Panginoon na matibay ka na sa iyong pananampalataya, magugulat ka isang araw. Amen? Andiyan na yung mga pagsubok na ipinahintulot ng Diyos, hindi para ikaw ay pahirapan, kundi para ikaw ay lalong tumatag sa Kanyang dakilang harapan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, sa part ng India, merong isang lugar doon, mga minamahal, na may traditional, ano sila doon parang occasion, mga minamahal. Doon sila po ay nagdaraos noon, maraming tao lagi, plaza, mga minamahal, napakaraming tao. At ang kanila pong mga traditional na palaro doon, yung elepante, di ba? Kung familiar kayo doon, papatong siya doon sa bilog na bolang semento, mga minamahal. At doon, sumasayaw siya. Sipin niyo po, ganong practice yung ginagawa nila doon para wag malaglag. Amen? Everybody say, praise the Lord. Meron naman, mga minamahal, minsan yung ahas, pinapasayaw nila sa tugtog, di ba? Mga minamahal. Part ng India yan, mga kapatid, may float, tapos sasayaw yung ahas, mga minamahal. Talagang makikita mong magkakaroon ka ng intensyon para pakinggan at panoorin. Everybody say, praise the Lord. Pero merong isang nakakahangang palaro doon, mga minamahal, na nagiging challenge sa ating lahat. Yung siklista na tumatawid sa alambre. Amen? Talagang magiging challenge sa atin, mga kapatid. Yung siklista, mga minamahal, bago po siya tumawid sa alambre, mga kapatid, short lang po ito. I-shortcut na lang natin siya, mga kapatid. Para ma-insight tayo talaga na talagang mahalaga pala ang pananampalataya. Darating ang panahon na dito tayo i-challenge ng mahal na Panginoon sa ating pananampalataya. Praise the Lord. Yung siklista, mga kapatid, bago po siya tumawid sa alambre, nagsalita muna siya para mapilis niya yung tao, makinig sa kanya. Amen? At nagtanong siya, kayo ba'y naniniwala na itong bisikletang ito na nakasakay ako ay kayo itawid sa kabilang alambre? Dahil nga po sa Yunay Plaza, mga minamahal, iba-iba yung kaabalahan ng tao. Merong nasa pagtaya doon sa mga games, meron naman sa mga panoorin, at meron naman sa iba't ibang mga kasiyahan. Hindi ma-please nung siklista yung mga tao, mga minamahal. Amen? Ganun pa man, ipinagpatuloy niya pa rin yung kanyang ginagawa. Sumakay siya doon sa kanyang bisikleta at siya po ay dahan-dahang tumawid sa alambre. Nung nakita ng mga tao, dahil mataas yung alambre, nung makita ng mga tao na yung siklista ay nakasakay sa kanyang bisikleta at siya ay tumatawid, mga minamahal, doon na-focus yung mga tao. Doon nag-umpisa sila nagkaroon ng interes. At para lubos na magkaroon sila ng interes doon sa siklista, alam niyo yung ginawa ng siklista, mga minamahal? Pagdating doon sa gitna, nagkunwari siyang malalaglag siya.
Amen? Everybody say praise the Lord. At muli na naman siyang nagpatuloy hanggang sa siya ay nakatawid. Sa panahon na yun, nakuha niya na yung atensyon ng mga tao. Nasa kanya na, mga minamahal, lahat yung atensyon ng tao. At siya ay nagsalita muli. Ang sabi niya, kayo ba ay naniniwala na itong bisikletang ito ay maitatawid ko doon sa kabilang alambre na merong pang nakasakay na lamesa? Yun ang sabi niya. Dahil sa nakita na ng mga tao yung kakayahan ng siklista, sila po ay nagsigawan ng malakas at iisa lang ang sinasabi. Naniniwala kami na magagawa mo yan. Amen? At yung siklista po yung sumakay sa kanyang bisikleta, isinakay yung lamesa, at siya po ay muling dahan-dahang tumawid sa alambre, mga minamahal. Yung mga tao ng mga panahon na yun, di halos magkamayaw, halos nakakabinging ingay, talunan, palakpakan, sigawan, sa laki ng hanga sa kanya, mga minamahal. Nakatawid siya doon sa kabilang alambre. At nung siya ay nasa kabilang alambre, mga kapatid, siya po ay muling nanawagan sa huling pagkakataon. Ang sabi niya, mga minamahal, ako po ay huling daan sa alambre. Ako po ay huling babalik na lang sa alambre. Kayo po ba ay naniniwala na itong lamesang ito ay maitatawid ko at itong bisikletang ito ay maitatawid ko dyan sa alambre? At yung lamesa ay merong nakasakay na tao. Alam niyo po, yung sigawan ng tao, nung una ay malakas. Pero nung narinig nila yung sinabi ng siklista, mas lalong lumakas. Everybody say, praise the Lord. Grabing hiyawan, palakpakan, mga minamahal. Naniniwala kami na magagawa mo yan, sabi niya sa siklista. Tinanong sila ng siklista, kayo ba'y naniniwalang magagawa ko ito? Grabing sigawan. At ang sabi ng siklista, kung kayo'y naniniwala, taas ang kamay ng gustong sumakay sa lamesa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Alam nyo, mga kapatid, yung grabing ingay na nakakabingi ay napalitan ng katahimikang nakakabingi. Amen? Walang gustong sumakay sa lamesa. Everybody say, praise the Lord. Minsan ganyan tayo, mga kapatid, pagka tayo ay nasa pagsubok na. Di ba, mga minamahal? Pagka tayo po ay nasa gitna na ng kahirapan, meron tayong karamdaman, meron tayong mga pag-uusig, nag-aalinlangan na tayo sa magagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pero alam niyo po, mga kapatid, nilagay tayo ng Diyos sa mga bagay na yon upang tanungin tayo ng mahal na Panginoon, naniniwala ka ba na yan ay aking masusolusyonan? Amen? Iba-iba yung ating kalagayan sa buhay, mga minamahal. Kami po, kahit nasa ganitong antas ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po kami nawawala ng pagsubok din. Kagaya nyo rin kami, mga minamahal. Ang Diyos po natin, mga kapatid, hindi kailanman siya nagtatangi ng tao. Kung paano kayo nakikipagbata, nakikipaglaban sa mga pagsubok sa inyong buhay, ganun din kami meron, mga minamahal. Walang spoiled na anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo gusto natin ng kaligtasan. Kaya lahat ng ating kalagayan, may plano ang ating mahal na Panginoon para po tayo ay pagpalain. Amen? Minsan ito tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Pagka tayo ay talagang nasa kahirapan na, nag-aalinlangan na tayo sa pagbibigay. Everybody say, praise the Lord. Paano ko pa itatawid? Ito yung pagpapala, ito yung pangangailangan, bago pa yung pagtatapat. Nakaharang na yung pangangailangan. Amen? Minsan dumarating sa atin yung kabiguan na parang walang magagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Pero kung ating titignan, mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, sabi ng Romans, hindi po tayo kailanman magkakaroon ng kabiguan. Amen? Maaaring hindi natin alam kung tayo magtapat, itawid natin sa pangangailangan para makarating sa pagtatapat yung ating tithes. Hindi natin alam. Di ba po? Maraming paraan ng Diyos para tayo pagpalain. Everybody say, praise the Lord. Kami po, nung nag-umpisa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, praise the Lord, malapit na tayo tapos, mga kapatid. Nag-umpisa po kami sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung nagsama kami ng beloved ko, mga minamahal, sa aming magkakapatid, kahabagan lang, ako yung parang iba yung buhay sa amin. Kahabagan lang, mga kapatid, napapurihan sa mahal na Panginoon. Pero nung nagsama kami ng beloved ko, mga minamahal, hindi ko alam kung na-misplace o na-mismanage ko o ganun. Hindi ko alam kung na-mismanage ko, hindi na-misplace ko, na-mismanage ko yung
Meron ako noong mga panahon na yon. Wala pa akong asawa. Meron akong sariling sasakyang jeep na pinamamasada ko, mga minamahal. Wala pa akong asawa. May sarili akong bukid. Kasi magsasaka kami. Marami akong kalabaw. May power sa akong sarili, mga minamahal. Nung nagkaroon ako ng pamilya, nawala lahat. Tapos nakakilala kami sa gawain nito, mga minamahal. Nawala lahat. Grabing hirap ang naranasan namin. Halos yung asukal, mga minamahal, bilangin ko yan para lang magkasya sa dede ng anak ko, mga kapatid. Pero hindi ako nag-alinlangan sa magagawa ng mahal na Panginoon. Hindi ko iniisip na gano'n na lang kami. Basta ang isip ko, maglingkod kami ng maglingkod sa mahal na Panginoon. Yun ang naisip ko, mga kapatid. Hindi madali. It takes time. Pero talagang hindi ka gagawing buntot ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo yung mga pagpapalang gusto natin, mga minamahal, andyan na yan, handa na yan, ibibigay na lang sa atin. Tayo na lang ang iniaayos ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa oras nito, anumang kahilingan ninyo, tandaan niyo po, andyan na yan. Tayo na lang po ang iniaayos ng ating mahal na Panginoon. Last, mga kapatid, meron pong isang tao nagkaroon ng karamdaman. Grabe yung karamdaman niya. Lahing sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Buong puso, bibigay ko sa iyo. Sabi ng tao na yun, mga minamahal. Lumipas ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Hindi siya gumaling-galing, mga kapatid. Kahit anong gawin niyang pray, hindi siya gumagaling-galing, mga minamahal. Mahal pa yun, pagalingin mo ako. Maglilingkod ako sa iyo. Hindi siya gumaling, mga minamahal. Binago niya yung pray niya. Mahal na Panginoon, di mo rin lang naman ako pinapagaling. Patayin mo na lang ako. Yun ang sabi niya, mga minamahal. Dito mahahasa yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Lumipas yung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, hindi siya mamatay-matay, mga minamahal. Langin siya sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung hindi mo ako pagalingin, ba't hindi mo pa ako patayin? Sabi niya sa mahal na Panginoon. Hindi siya mamatay-matay, mga minamahal. Sa pangatlong pagkakataon, binago niya yung kanyang panalangin. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin. Everybody say, praise the Lord. Minsan kasi mas nakikita natin yung ganda ng kondisyon natin sa mahal na Panginoon. Di ba? Minsan kasi mas nakikita natin yung pwede nating gawin sa mahal na Panginoon. Kaya tayo nakikipagkondisyonan sa mahal na Panginoon. Yun yung gusto ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Isuko natin sa Kanya. Mahal na Panginoon, kung ganito na lang kung datan mo ko, praise the Lord. Kung hindi man, pagalingin mo ko, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Lahat ng bagay na meron tayo, mga kapatid, pwede natin pasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Last verse natin, mga kapatid, sa pamagitan po ng Lucas. Ito po ay paraan para yung ating pananampalataya ay lalong tumibay at magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Lucas Kapitulo 5 at ang talata niya po ay sa 4 hanggang sa 7. Last verse po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Aklat ng Lucas, Kapitulo 5, talatay 4 hanggang 7. At pagtigil ng pagsasalita ay sinabi sa niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang mga lambat upang mamalakaya. At sumabagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nangakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa ibang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong, anapat sila'y nagpasimulang lulubog. Amen. Tinan niyo po, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Tinan niyo, mga minamahal, kung gaano yung pananampalataya ni Pedro. Amen. Tama po ba si Pedro, mga minamahal? Kung gaano yung pananampalataya ni Pedro sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, mamalakaya ka. Ihulog mo yung iyong lambat. Sabi ni Pedro, mga minamahal, mahal pa nung magdamag na kaming na malakaya. Wala kaming nahuli. Everybody say, praise the Lord. Minsan ganyan tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pray naman ako ng pray, ba't hanggang ngayon wala pa? Amen. Mahal na Panginoon, ang tagal na, bakit? Alam niyo po, yung tagal ng meron tayong kapatiran, mga minamahal, since naglingkod siya sa mahal na Panginoon, 30 years hanggang ngayon, inuusig siya ng kanyang asawa.
Eh sabi niya, mahal na Panginoon, ba't di mo ako dinidinig? Sabi nung nagpa-counsel siya, alam mo kapatid, matagal kang nang naririnig ng mahal na Panginoon. Kasi yung since 30 years kang inuusig ng asawa mo, kung hindi ka tinutulungan ng Diyos, laglag ka na. Everybody say, praise the Lord. Wala ka na. Pero si 30 years na inuusig ka, hanggang ngayon nandiyan ka pa. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Minsan hindi natin appreciate. Kasi ang tinitignan natin, nakapokus tayo doon sa gusto natin eh. Hindi doon sa paraan at gusto ng mahal na Panginoon. Kagaya ni Pedro, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi niya, mahal na Panginoon, magdamagda kami ng Malakanya, pero wala kami nahuli. Pero dahil sa iyong salita, muli kong ihulog ang lambat at sila po'y nakahuli ng marami. At ang sabi mga minamahal, nagtawag pa siya ng mga kasamahan. Napuno silang lahat at nag-umpisa silang lumubog. Amen? Yan ang buhay ng taong nananampalataya sa mahal na Panginoon. Lulubog ka sa pagpapala. Everybody say, praise the Lord. Diba? Proseso, mga minamahal. Hindi naman magic ang mahal na Panginoon pag sumagot. Kailangan tayo po ay sumunod sa mga palatuntunan para ma-please natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Umawit po muna tayo ng isang awit. Praise the Lord. Bago po sa ating Holy Supper, ating po beloved brother, preacher beloved Edel Ramos. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin po natin yung walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Minsan ay dumarating mga pagsubok sa buhay mo. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Yes. Amen. Yes, Jesus, hallelujah. Nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gagawin. Nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lang. Amen, hallelujah. Saan mo may handang tutulong sa'yo? Natiliban si Yesu Cristo. Yes, hallelujah. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Yes, hallelujah. At ako'y sasagot sa'yo. Mayroon po tayong baguang bisita. Palapitin mo dito sa harapan. Patanggapin po natin siya sa ating mahal na Kristo Kristo. Yung mga bisita po dito po sa harapan. Tanggapin po niya at dakilang Diyos na yung siya yung tagapagligtas. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsa'y Praise the Lord. Tuloy doon kanina yung asa na pong bisita, mga kapatid. Kung mayroon ng bisita, may namahan, pag-assist na po dito sa unahan. Lord. Kapag dumarating na mga kagipitan sa buhay mo, sa kakapalang tatawag sa Kanya. Amen. Hallelujah. Yes, Lord God. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Hallelujah. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Hallelujah. Diba? Si Yesu Cristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah! At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh.
imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Purihin ka man ang Panginoon. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Purihin ka man ang Panginoon. Glory to God. At ako'y Hallelujah. magpapakita Yes. ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Galvisyo po sa ating malapit singer. Kapatid, para po sa ating bisita, may apat